Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po. Magsitayo kayong lahat at tayo ay magdasal. Mahal ng anak ng Espiritu Santo, Amen. Namin sumasalamit ka sa gabi ng ngalan mo, mapasaanin ang kahayan mo, sa sinilong mo, at isusang papalas sa namin. Bigyan po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Huwag patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At bigyan mo kami ng pagtutulog at bigyan mo kami sa lahat ng kasamaan amin. Salamat at anak ng Espiritu Santo, Amen. Ngayon, manatiling nakatayo at tayo ay sumayaw. Nag-enjoy ba kayo mga bata? Opo! Ngayon, bago kayo maupo, pakilinis ng ilalim ng inyong lamesa at upuan. Ngayon, kapag nagsasalita sa teacher, ano ang dapat ninyong gawin habang kayo nakaupo? Ethel, makinig sa guro. Tama. At kung ang inyong kaklase ay nagsasalita, ano ang dapat ninyong gawin? Angeline? Respeto po ang klase. Respeto. Thank you. Ngayon, meron ako dito mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. Babasahin ko pagkatapos ay kayo naman naintindihan mga bata? Opo! Alituntunin sa loob ng silid-aralan. Alituntunin sa loob ng silid-aralan. Makinig sa guro. Makinig sa guro. Itaas ang kamay kapag sasagot. Itaas ang kamay kapag sasagot. Panatilihin ang katahimikan. Nanatilihin ang katahimikan. Ngayon, naalala niyo pa ba ano ang ating pinag-aralan kahapon? Ang ating pinag-aralan kahapon ay tungkol sa bahagi ng kwento. Kwento o talata. Ngayon, sa ilalim ng inyong lamesa ay mayroong mga flashcard. Isusulat ninyo dito ang inyong sagot at habang tatawag ako kung sino ang sasagot dito sa unahan para malaman ninyo kung tama o mali ang inyong sagot. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo. At pagkabilang ko ng 3 ay itataas ninyo ang inyong flashcard. Naintindihan? Opo. Ngayon, ito ang ating panuto. Basahin at unawain ang mga tanong. Isulat sa show me board ang letra ng tamang sagot. Naintindihan mga bata? Opo. Ating basahin. Saan dapat ilagay ang pamagat ng talata? Pakibasa. Saan dapat ilagay ang pamagat ng talata? A sa unahan. A sa unahan. B sa gitna. B sa gitna. C sa hulihan. C sa hulihan. D sa tabihan. D sa tabihan. Sulat ang inyong sagot sa inyong flash show me board at itaas pagkabilang ko ng 3. 1, 2, 3. Jenny, anong iyong kasagutan? Sa unahan ko. Maaari ka bang pumunta dito sa unahan? At tignan natin kung tama ang iyong sagot pati na ng iyong mga klase. Magaling. Tama. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Magaling. Halos lahat kayo. Sunod na katanungan. Saan makikita ang palugit o margin sa isang talata? Pakibasa. Saan makikita ang palugit o margin sa isang talata? A. Sa itaas ng sinusulatan. A sa itaas ng sinusulatan. B. Sa ibaba ng sinusulatan. B sa iba ng sinusulatan. C. Sa dalawang gilid ng sinusulatan. C sa dalawang gilid ng sinusulatan. O D. Sa isang gilid ng sinusulatan. D sa isang gilid ng sinusulatan. Isulat ang inyong sagot at itaas pagkabilang
Halos lahat kayo. Sunod. Ano ang nilalaman ng talata? Ano ang nilalaman ng talata? A. Pangungusap na masasaya. A. Pangungusap na masasaya. B. Pangungusap na malungkot. B. Pangungusap na malungkot. C. Pangungusap na walang kinalaman sa pamagat. C. Pangungusap na walang kinalaman sa pamagat. D. Pangungusap na nagsasaad ng kaisipan sa pamagat. D. Pangungusap na nagsasaad ng kaisipan ng pamagat. Itaas ang inyong sagot pagkabilang ko ng 3. 1, 2, 3. Siljan, ano ang iyong masagutan? D po, pangungusap na nagsasaad ng kaisipan ng pamagat. Tignan natin kung tama ang iyong sagot at ang iyong mga kaklase. Magaling, tama. Kaapat na tanong, paano dapat isulat ang unang letra ng bawat pangungusap sa isang talata? Paano dapat isulat ang unang letra ng bawat pangungusap sa isang talata? A. Nagsisimula sa maliit na letra. A. Nagsisimula sa maliit na letra. B. Nagsisimula sa malaking letra. B. Nagsisimula sa malaking letra. C. Nagsisimula sa malaki at maliit na letra. C. Nagsisimula sa malaki at maliit na letra. D. Nagsisimula sa kahit anong letra. D. Nagsisimula sa kahit anong letra. Itaas ang inyong sagot pagkabilang ko ng 3. 1, 2, 3. Jenny, ano ang iyong kasagutan? D po, nagsisimula sa malaking letra. Tignan natin kung tama ang iyong sagot, pati ng iyong mga klase. Tama! Kayo ba ay tama din ang sagot? Opo. Magaling. At ang ikalimang katanungan, paano isulat ang unang pangungusap sa isang talata? Pakibasa. Paano isulat ang isang pangungusap sa isang talata? A. Isulat ng may intensyon o patlang. A. Isulat ng may intensyon o patlang. B. Isulat ng kapantay ng pangalawang pangungusap. D. Isulat ng kapantay ng pangalawang pangungusap. C. Isulat ng kapantay ng pamagat. C. Isulat ng kapantay ng pamagat. D. Isulat ng nagsisimula sa dulo. D. Isulat ng nagsisimula sa dulo. Taas ang sagot, pagkabilang ko ng 3. 1, 2, 3. Ethel, ano ang iyong kasagutan? Letter A, teacher. Isulat ng may intensyon o patlang. Tingnan natin kung tama ang iyong sagot, pati na rin ang iyong mga klase. Magaling! Mukhang natandaan na ninyo ang ating pinag-aralan kahapon. Bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon, meron akong larawan dito at nais kong obserbahan ninyo ito. Ngayon, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Madami pong bata. Madaming bata.
po matuto. Para tayo ay matuto, tama. Ngayon, dapat tayong mag-aral ng mabuti dahil ang pag-aaral ang susi sa magandang kinabukasan. Naintindihan niyo ba, mga bata? Opo. Ngayon, tignan natin kung ano ang kahulugan ng mga salita base sa sinasabi sa ating katanungan. Ngayon, sa unang katanungan, base sa larawang ito, ano ang ibig sabihin ng uniforme? A. Sinusuot pagpasok sa paaralan. B. Sinusuot kapag liligo ng dagat. C. Sinusuot pagpasok sa opisina. D. Sinusuot bago matulog. Si Jan? Ano daw ang ibig sabihin ng salitang uniforme? Sinusuot pagpasok sa paaralan. Tignan natin kung tama ang inyong kasagutan. Magaling! Ang uniforme ay sinusuot pagpasok sa paaralan. Ikalawang katanungan, sino gustong sumagot? Ethel, pakibasa at pakisagot. Sa silid kainan, sama-samang kumakain ang pamilya. Dito rin naghahain ng pagkain kapag may mga bisita. Ano ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit? A. Lugar kung saan natutulog. B. Lugar kung saan naglalaro. C. Lugar kung saan nagpapahinga. O D. Lugar kung saan kumakain. Ang may salungguhit ay silid kainan. Alimutan ni teacher ilagay. Magaling! Ang silid kainan ay lugar kung saan kumakain. Salamat, Ethel. At ang ikatatlo, halimbawa, bukas ay walang pasok. Ano kaya maramdaman ng mga bata? Excited. Base sa aking ginawa, ano kaya ang ibig sabihin na sabik? A. Malungkot. B. Sabik. C. Naiyak. D. Napakanta. Yes, Jenny? Excited. Sa Tagalog ay? Sabik. Ngayon, meron akong kwento tungkol sa isang batang si T na sabik nang pumasok sa paaralan. Pagkatapos ng kanyang pagka-alarm ng kanyang relo ay agad na siyang bumangon at naligo na. Ngayon, ano pa ang gusto ninyong malaman tungkol sa ating kwento? Ethel? Jenny? Si Jan? Ano ang sunod na ginawa ni Tim? Pwede mo ba isulat sa unahan?
Kagabi pa lamang ay inihanda na niya ang kanyang uniforme. Nakaayos na rin ang kanyang bag at baunan. Nakaayos na rin ang kanyang bag at baunan. Pagtunog ng kanyang relo, mabilis na bumangon si Tim upang maligo na. Pagtunog ng kanyang relo, mabilis na bumangon si Tim upang maligo na. Pagkatapos ay dali-dali siyang nagbihis at pumunta sa silid kainan. Pagkatapos ay dali-dali siyang nagbihis at pumunta sa silid kainan. Tim, mukhang handa ka na para sa unang araw ng pasukan. Tim, mukhang handa ka na para sa unang araw ng pasukan. Ang bati ng kanyang nanay. Ang bali ng kanyang nanay. Opo, sabik na po akong pumasok. Opo, sabik na po akong pumasok. Ang sagot ng bata. Ang sagot ng bata. Babasahin ko muli at makinig kayong mabuti na intindihan mga bata. Opo. Sabik na sabik si Tina pumasok sa paaralan ngayong araw na ito. Kagabi pa lamang ay inihanda na niya ang kanyang uniforme. Nakaayos na rin ang kanyang bag at baunan. Pagtunog ng kanyang relo, mabilis na bumangon si Tim upang maligo na. Pagkatapos ay dali-dali siyang nagbihis at pumunta sa silid kainan. Tim, mukhang handa ka na para sa unang araw ng pasukan. Ang bati ng kanyang nanay. Opo, sabik na po ako pumasok. Ang sagot ng bata. Ngayon, sino ang bata ang tinutukoy sa ating talata? Kayla? Ang batang si Tim po. Ang batang si Tim. Saan kaya sabik na sabik si Tim? Sa unang araw po ng pasukan. Sa unang araw ng pasukan. Sa inyong palagay, ano kaya ang nararamdaman ni Tim habang naghahanda siya sa pagpasok sa paaralan? Masaya po. Masaya o siya ay Sabik. sabik. Excited. Bilang isang mag-aaral, bakit kaya dapat nating tularan si Tim sa pagpasok sa paaralan? Ethel? Marunong po siyang maghanda ng kanyang gamit para hindi po siya pandalas pagdating ng kaarawan. Tama. Ngayon, kung ikaw si Tim, masasabik ka rin kayang pumasok sa paaralan? Opo. Bakit? Para po mag-aral at makita ang mga dating kaklase. Para mag-aral at makita ang dating kaklase. Ngayon, ating balikan ang ating katanungan kanina na ano ang sunod na ginawa ni Tim. Ngayon, base sa ating talata, ano kaya ang sunod na ginawa ni Tim? Pagkatapos niyang maligo, ano kaya ang sunod na ginawa ni Tim? Jenny? Dali-dali siyang nagbihis at pumunta sa silid kainan. Dali-dali siyang nagbihis at pumunta sa silid-aralan. Magaling ngayon. Sino nga ang sabik na pumasok sa paaralan? Si Tim po. Ano daw ang inihanda ni Tim kagabi pa? Bag at baunan. Bag at baunan. At pagtulog ng kanyang relo, ano agad ang kanyang ginawa? Naligo po. Naligo. At pagkatapos nilang maligo ay dali-dali siyang Nagbihis. nagbihis at pumunta sa Silid kainan. Ngayon, tignan ulit natin ang talata na ito. Anong napapansin niyo sa ating talata? May salita pong may salungguhit. May salita, may salungguhit. Ano ang salitang may salungguhit? Sabik na sabik si Tim na pumasok sa paaralan ngayong araw na ito. Tama. Ano kaya ang tinutukoy ng pangungusap na may salungguhit? Sa inyong palagay, ano kaya ang tinutukoy ng salitang may salungguhit? Ang nararamdaman po ni Tim, Ito ay ang nararamdaman ni Tim. Ngayon, bukod sa salitang may salungguhit sa ating talata, ano pa ang napapansin ninyo? Jenny, Wala pong pamagat. wala itong
gamitin? Pwede mo bang isulat dito? Ethel? Salamat, Ethel. Meron pa bang iba? Makakapagbigay ng pamagat, halika. Ganap sa buhay natin. Pwede mo bang isulat? Naman. Ganap sa buhay natin. Meron pa bang iba? Jenny? Ang paghahanda natin sa unang araw ng pasukan. Paghahanda natin, pwede mo ba isulat sa unahan? Maraming salamat, Jenny. May naisip pa ba kayo? Wala na po. Wala na. Ngayon, tignan natin kung mayroong nakakuha sa inyo ng tamang kasagutan. Sa pamagat ng ating talata ay diba sa akin? Sabik nang pumasok si Ting. Sabik nang pumasok si Ting. Bakit kaya ito ang pamagat ng ating talata? Dahil base sa may salungbukit, Sabik na si Tim. sabik si Ting na pumasok sa paaralan ngayong araw na ito. Ngayon, paano kaya tayo nakapagbibigay ng pamagat ng isang talata? Halika. Teacher, sa tingin ko po ay base po sa mga mangyayari na ganap sa kwento. Base sa mga pangyayari na ganap sa kwento, tama. Meron pa bang iba? Ethel? Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang talata sa pamamagitan ng pag-alam kung tungkol saan ang binasang talata o dito din umiikot ang laman ng isang talata. Pwede ka bang tumawag ng iyong klase at nang maulit ang iyong sagot? Angeline ko. Angeline? Nakapagbibigay po ng angkop na pamagat sa binasang talata sa pamamagitan ng pag-alam kung tungkol saan ang binasang talata at dito din po umiikot ang laman ng isang talata. So, ngayon mga bata, nasabi ninyo lahat ng sabay-sabay. Nakapagbibigay ng angkop na Pamagat sa binasang talata sa pamamagitan ng pag-alam kung tungkol saan ang binasang talata at dito din umiikot ang laman ng isang talata. Ngayon, meron pa ulit ako dito ang inihanda ng isang talata. Babasahin ko at makinig kayong mabuti. Kaibigan? Opo. Habang naglilinis si Ruben sa classroom, nakita niya na naiwan ng kanyang guro ang pitaka. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita ang halaga nito. Hindi siya nagdalawang isip. Hinabol at binalik niya ito sa kanyang guro. Ngayon, ano ang nakita ni Ruben habang sila ay naglilinis ng classroom? Pitaka. Taas ang kamay pag gustong sumagot.
Ngayon, ano ang napapansin niyo sa ating talata? Meron pong may salungguhit, teacher. Merong may salungguhit at ano ang salitang ang pangungusap na may salungguhit? Hindi siya nagdalawang isip, hinabol at binalik niya ito sa kanyang guro. Ngayon, ano kaya ang tinutukoy ng pangungusap na may salungguhit na ito? Ang pagbalik po ni Ruben sa pitaka ng kanyang guro. Ang pagbabalik ni Ruben sa pitaka ng kanyang guro. Ngayon, bukod sa salitang may salungguhit, ano ba ang napapansin ninyo sa talata? Wala po. Jenny? Wala pong pamagat. Wala itong pamagat. Ngayon, maaari ba kayo magbigay ng pamagat sa talata ang ating binasa? Sino makakapagbigay? Ang nahulog na pitaka. Pwede mo bang isulat dito sa unahan? Ang nahulog na pitaka, salamat Eden. May iba pa ba kayong naisip na pamagat? Kailan? Masiwagang pitaka. Meron pa ba kayong ibang naiisip na pamagat? Base sa salitang may sa ating pangungusap na may salungguhit. May naisip pa ba kayong maaaring maging pamagat ng talata? Jan Mark? Ang matapat na si Ruben. Isulat. Salamat, Denmark. Meron pa ba kayong ibang naiisip? Meron pa? Wala na po. Ngayon, tignan natin kung ano talaga ang pamagat ng ating talatang binasa. Pakibasa. Ang matapat na si Ruben. Ang matapat na si Ruben. Denmark, paano mo nasabi na ito ang pamagat ng talata? Dahil po dito po umiikot ang buong kwento. Dahil dito umiikot ang talatang ating binasa. Ngayon, paano tayo makakapagbigay ng pamagat ng isang talata? Ethel? Makakapagbigay ng angkop na pamagat sa binasang talata sa pamamagitan ng pag-alam kung tungkol saan ang binasang talata at dito din iikot ang laman ng isang talata. Salamat, mga bata. Sabay-sabay pakibasa. Nakapagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang talata sa pamamagitan ng pag-alam kung tungkol saan ang binasang talata at dito din umiikot
laman ng isa talata. Naintindihan niyo ba mga bata? Opo! Ngayon, maraming salamat at magkita tayo ulit bukas.